Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Narito na naman po yung kapatid na si Roland na muling binibigyang pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. Bagamat po may kaunting problema kanina sa signal, tayo po ay hindi pinabayaan ng rabay na muli tayo po ay makapangaral ng kanyang salita. Kaya kung kayo po ay nakahanda na ano po, ang lagi nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Mga kapatid ko, muli ay happy Sabbath po sa inyong lahat at nawa tayo po ay nakahanda na muli na makinig sa ating aral. Dahil alam natin ang kwento, ang rabay ay hindi nakakalimot na magbigay ng kanyang aral. Ito'y para sa ating ikatututo na kung tayo man po'y maapakan sa ating mga paa, ano po, huwag tayong maghinanakit. Dahil ang rabay po ay kagustuhan niya na tayo po ay mabago sa ating mga pananalita at mga usapin at sa ating mga kaisipan para sa ating ikakahusay at ikakatino na nawa maimulat natin ang ating sarili kasama ang ating mga mahal sa buhay para po sana tayo ay maging isang mabuting lingkod. Ano po? Kaya talasasin po natin ang kwento ng rabay. Alam po ninyo, sa dinami-dami ng mga aral na binibigyan ng rabay, alam po natin na ito'y para sa ating pang-araw-araw na buhay. Katulad po ng kwentong ito na kanyang ibinigay sa atin, na tayo ay tinatanong kung ano ba talaga ang gusto natin sa buhay na ito. Ito ay parang sa kwentong nagkaroon ng sunog sa inyong lugar at unti-unti nadadamay ang inyong tahanan. Now, kung kayo po ay may kukunin sa loob ng tahanan para iligtas, alin kaya doon ang una niyong kukunin? Alin kaya doon ang una niyong hahawakan at ilabas para mailigtas doon sa apoy na sumusunog sa inyong bahay? Ganito rin po sa ating buhay, sa ating panahon. Ano po? Alin kaya ang mas mahalaga sa atin sa buhay na ito? Dahil karamihan, alam po ninyo kung anong nangyayari. Mas pinapahalagahan natin kung ano yung nakikita natin sa mundong ito kaysa dun sa ipinangako sa atin na kaakibat ng ating mga pananampalataya ang buhay na walang hanggan. Kung mapapansin po natin, sa bawat araw na ginawa ng Ama, na ginising niya po tayo tuwing umaga, tayo ay pinamimili kung ang buhay na ito o yung susunod. Talasasin po natin ng kwento, ano po, saan man tayo magpunta, ano man yung ating mga magiging desisyon sa buhay, laging pagpipili. Ano po? Ano yung ating mga prioridad? Ano yung ating mga mas pinahahalagahan? Ang buhay na ito o yung buhay na susunod? Sa mga lugar na ating pinupuntahan, lalo na ngayon, araw ng Sabat, saan niyo gustong pumunta? Sa mall? Sa shopping mall? Sa mga bahay bakasyunan? O sa bahay-sambahan? Muli, ano po? Tayo may mimili. Kaya talasasin natin ang kwento dito sa ibinigyan ng rabay na hoping and praying na may matutunan po tayo. Para sa susunod na tayo pa mamimili, alam natin kung alin o sino ang pipiliin natin at the end of the day. Ano po? Now, puntahan natin ang kwento dito sa aklat ng Ecclesiastes o mangangaral. Ito ang kwento. Chapter 7 verse 2. Ito ay sinulat ni Solomon para matuto tayo na sa buhay natin ito ay palagi may pagpipili. Now, tanong, alin dito ang pipiliin mo? Now, itong panahon ni Solomon ay panahon ng talagang pangunawa. At si Solomon ay nagbigay ng maraming halimbawa para ang tao na nakikinig sa kanya ay matuto. Para din sa ating panahon. Ano po? Now, sabi niya dito sa aklat ng mangangaral, chapter 7 verse 2, ganito po yung kwento. Mangangaral, chapter 7 verse 2. Sabi niya, maigi ang pasabahay ng tangisan kaysa bahay ng pistahan. Nung sabi niya, mas maigi daw ang pumunta sa isang bahay na may tinatangisang patay. Ano po? Kaysa pumunta sa bahay ng isang pistahan. Now, alin?
Alin dito sa dalawang pipiliin natin? Ano po? Bakit? Bakit sinabi ni Solomon na mas maigi daw pumunta sa bahay ng may tumatangis o umiiyak kaysa doon sa isang bahay na kasayahan at pistahan? Muli, pagpipili. Alin sa dalawa ang prioridad nating puntahan? O sa buhay na ito, alin ang pipiliin natin? Doon sa bahay ng tangisan na may matututunan ka dahil makikita mo ang buhay ng isang tao ay magtatapos na pantay ang paa. Maririnig mo yung mga nagawa ng taong yun nung buhay pa siya. Ito ba'y mabuti o masama? At dahil dito, ikaw ay mag-iisip kung anong buhay ang nasa buhay mo ngayon na ibinubuhay mo. At anong klaseng pangunawa o masasabi nating legacy ang maiiwan mo na siyang pag-uusapan sa araw ng burol mo. Or pupunta ka sa isang kasayahan na hindi mo alam kung ito'y may patutunguhan. Kaya ang sabi ni Solomon, mas maigi ang pumunta sa bahay ng tangisan kaysa sa pistahan. Bakit? Sapagkat siyang wakas ng lahat ng mga tao, ang alin ang wakas? Ang magpantay ang paa. Yun ang wakas natin lahat. Pero pagkatapos natin, alam natin, at the end of the day, ando doon yung paghatol. Ano po? Yun ang wakas natin lahat. Kaya ang tanong, alin kaya sa prioridad mo, kapatid, ang gagawin mo sa araw na ito? Mabubuhay ka sa pistahan at hindi mo isipin na may buhay na walang hanggan sa araw ng paghatol? O isipin mo sa araw-araw na ginawa ng Ama dahil takot kang pumunta o mapunta sa sinasabing dagat-dagatang apoy at lahat ng mga gawa mo, pananalita at gawa, iniisip mo palagi, ito ba ay para sa buhay na walang hanggan o para lamang sa buhay na ito? Tandaan mo, kapatid ko. Tandaan mo ang sinasabi. Sabi niya, dahil ito ang wakas ng lahat ng mga bagay at ilalagak ng may buhay sa kanyang puso. Sa isang taong may pangunawa daw sa salita ni Solomon, ilalagak daw niya sa puso niya na mamamatay din siya at the end of the day. Hindi po siya mabubuhay dito sa lupang ito forever. Mamamatay din daw siya. Yun ang ilalagak daw ng taong may unawa. Kaya doon sa pupunta sa bahay tangisan, pag-iisipan niyang mabuti kung ano ang kanyang ginagawa sa buhay na ito. Ano yung may iwan niya? Mabuti ba o masama sa kanyang mga mahal sa buhay? At sa atin na may tunay na pananampalataya, ano kaya magiging balita sa atin pagpikit ng ating mga mata? Anong may iwan nating legacy sa ating mga mahal sa buhay? Tayo ba ay mapag-uusapan na wala tayong ginawa kundi magtrabaho at maghanap buhay 24/7? At ang dami ng mga naipundar natin. Yun pag maalala sa atin? O maalala sa atin na kahit anong hirap ang nangyari sa taong ito, hindi niya kinalimutan ng pananampalataya. Abay, ano po? Kung ako may mimili, mas gusto ko yung nahuli. Na anumang balakid at hirap na dinanas ng taong yaon, may pananampalataya, nawa ganun din ako balang araw. Ano po? Kesa ako ay mamuhay, na tamasahin ang lahat ng kayamanang naipundar ng aking mga kamay at ibinigay na pagpapala ng Ama at the end of the day, sa araw ng paghuhukom, mawawala ko naman ang aking kaluluwa. Ano po? This life or after? Tingnan po natin kung saan ang prioridad po natin. Ano po? Yung pagpipili po natin, yung pagpapahalaga po natin, this life or after? Tayo po mamili, ano? Para yung pagpunta sa bahay tangisan o kaya bahay pistahan. Tayo mamimili. Kaya sabi niya dito, sa aklat ni Hagay. Ayan, punta tayo sa aklat ni Hagay. Hagay, alam nyo, nasulat ang aklat ni Hagay, samantalang si Hagay ay nakasulat lamang ng ilan? 2 chapter. Pero nasulat ang pangalan niya bilang isang propeta. Ano po?
Imagine niyo, 2 talata lamang ang isinulat ni Hagay, pero siya po'y naging propeta. Sa atin kayang buhay, meron kayang may susulat sa ating talata din na maaalala natin? Sana nga, ano? Sana nga. Hagay chapter 1 verse 5. Ito ang sabi dito sa aklat ni Propeta Hagay. Ha? Sabi niya, ngayon nga'y ganito ang sabi ni Amang Yahweh ng mga hakbo. Anong sabi ni Hagay? Ganito ang sabi ni Amang Yahweh. Anong sinabi ni Amang Yahweh kay Hagay? Gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Consider your ways. Alalahanin mo kung anong binubuhay mo ngayon, kapatid. Alalahanin mo ngayon, kapatid, kung anong prioridad mo sa buhay na ito or sa buhay na makalawa. Alin ang mas pinapahalagahan mo, kapatid? Ang buhay na ito o yung buhay na pangalawa? Consider your ways. Gunitain mo, kapatid ko, kung anong klaseng buhay ang ibinubuhay mo. Nabubuhay ka lamang ba para sa asawa mo, kaya ang iyong pinapahalagahan at gustong paglaanan ng lahat ng panahon mo 24/7 ay ang asawa mo? Go ahead. Asawa mo siya until the end of the day. Pero sa araw ng paghuhukom, may pag-asa ka kaya sa buhay na walang hanggan? May ibibigay ba ng asawa mo yung pangarap mong buhay na walang hanggan? Baka hindi. Nabubuhay lamang ba tayo para sa ating mga anak at mga mahal sa buhay? Go ahead, kapatid ko. Magtrabaho ka 24/7. Ibuhos mo ang lakas mo. Ibigay mo may tutulong mo sa iyong mga anak, sa iyong mga apo. Pero kinalimutan mo ang nagbibigay sa iyo ng pagpapala at kalakasan araw-araw. At the end of the day, saan kaya pupulutin ang mga ipinundar mo? Nagpundar ka ba ng pag-aari mo para lamang this life? Or may ipinundar ka rin para sa buhay next life? Priority, kapatid. Alin ang uunahin mo? Alin ang mas pinapahalagahan mo? Ang sabi ni Hagay, gunitain ninyo ang inyong mga gawa. Ano po? Kaya sabi dito sa Isaiah chapter 5, puntahan natin si Isaiah chapter 5. Isaiah chapter 5 verse 11, ito. No? Isaiah 5 verse 11, ito ang sabi ni Isaiah. Sa aba nila na nagsisibangong maaga sa umaga. Anong sabi ni Isaiah? Sa aba nila na nagsisibangong maaga sa umaga. Sa mga bumabangon daw ng napakaaga. Bakit? Para maghanap buhay. Yes! Alas 3 pa lang, bumabangon na. Alas 4, nagluluto na yan. Para may makain yung may iwanan. Tapos maghahanap buhay hanggang alas 5 o alas 7 ng gabi. Ano po? Wala doon yung kanyang pananampalataya. Bakit? 24/7 siyang naghahanap buhay. 7 days a week. Bay, kawawa naman ang taong ito. Nabubuhay lamang siya sa kanyang pamilya. Very good. Para sa kanya. In this life. Para lamang po yun sa buhay na ito. This life, yes. Pero sa buhay na walang hanggan, baka hindi po siya kasama sa listahan. Bakit? Tayo na po may pananampalataya. Alam na natin kung ano yung pangangailangan para sa isang buhay na walang hanggan. Kaya ang tinatanong ng rabay, saan ang iyong prioridad sa buhay na ito? Ano po? Sabi niya, sa aba ng mga nagsisibangong maaga. Ano naman yung ginagawa ng iba? Upang sila makasunod sa nakalalasing na inumin. Anong gagawin daw nila? Yung kanilang mapagpapaguran para lang saan? Para lang sa kanilang kasayahan. So nabubuhay lang sila para sa kanilang sariling kasayahan at sa kanilang buong pamilya. That will be it. Bay, mga kapatid ko,
Hindi po ganito ang pagpipili sa atin kaya tayo may pananampalataya. Hindi po tayo ginigising sa umaga ng Ama para ibuhos natin ang ating sarili sa pagpapagal para lamang sa ating mga sarili at para lang sa ating mga mahal sa buhay. Hindi po ito ang buhay na pipiliin mo, kapatid ko, kung meron ka ng pananampalataya. Siguro nung hindi mo pa kilala kung sino si Amang Yahweh, bay kapatid ko, sige, sumigi ka. Maalala mo sabi ni Solomon? Puntahan natin ang sinabi ni Solomon. Ganito ang sinabi ni Solomon. Kapag ang buhay mo ay hindi mo pa kilala si Amang Yahweh, ganito ang sabi ni Solomon. Ecclesiastes, balikan natin si Solomon sa kanyang talata sa Ecclesiastes. Ayan. Ecclesiastes, chapter 11, verse 9. Eto, dinggin mo kung anong sinabi ni Solomon. Ganitong gawin mo, kapatid ko, nung hindi mo pa kilala sa Amang Yahweh, okay lang na ganitong gawin mo. Pero ngayong kilala mo na siya, ito pasintabi. Sabi niya, ikaw ay magalak o binata. Sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Ikaw ay magalak, dalaga. Sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Now, nilagyan ko ng kadalagahan, Dahil kapag sinabing binata, kasama na yung dalaga rito. Ano po? Kaya sabi niya, lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban, gawin mo ang lahat ng nasa ng puso mo, sabi ni Solomon. Ikaw dalaga, ikaw binata. Tubig nga, darling. Gawin mo ang ninanasa ng puso mo. At sa paningin ng iyong mga mata, lahat ng mga gustong gawin ng iyong mga mata, gawin mo. Magpakasaya ka sa buhay na ito. Magpakasawa ka sa buhay na ito in this life. This life, sabi ni Solomon, magpakasaya ka. Pero sa susunod na buhay, itong sabi ni Solomon, talastasin mo. Sa susunod na buhay, sabi ni Solomon, talastasin mo ng lahat ng ginawa mo, this life. Sa susunod na buhay, sabi ni Solomon, ito'y dadalhin ka ng Ama sa kahatulan. Yun ang masakit. Yun ang masakit. Kaya sa mga hindi pa nakakilala kay Amang Yahweh, ganitong ginagawa po nila. Para sa kanilang sarili, this is their life. Wala na silang hinihintay pa after this. Kung ito yun ay nasa puso mo, kapatid ko, sumigi ka. Bakit? Wala ka naman ang inaasahang iba eh. Pero hindi ganitong pagkakapili sa atin, mga kapatid ko. Tayo'y pinili para sa pananampalataya. Tayo'y pinili para maging iba sa mga nakikilala natin. Iba sa mga mahal natin sa buhay na hindi nakikilala si Amang Yahweh. Iba sa mga kakilala natin sa trabaho. Iba sa lahat ng mga nakakasalamuhan natin. Bakit? Dahil tayo po'y may pananampalataya. Sayang ang pagpapagal mo, kapatid ko, sa pakikinig sa salita ng ating Ama at ng ating Rabay kung ang iyong priority ay on this life only. Ano po? Kaya, mag-isip ka, kapatid ko. Mag-isip ka. Tapusin natin yung Isaiah chapter 5 verse 11. Kaya sabi na dito sa verse 11, sila'y makasunod sa nakalalasing na inumin na nagtatagal hanggang sa kalaliman ng gabi, hanggang sa mag-alab ang alak sa kanila. No po, sila'y nahuhumaling saan? Sa sanlibutan. Ganito raw ang ginagawa ng mga taong gumigising ng maaga, dahil ang kanilang buhay ay sa sanlibutan lamang. Ano po? At ang alpa, at ang bayola, at ang pandirita, at ang plauta, at ang alak ay nangasa kanilang mga kapistahan. Ngunit hindi nila pinakundanganan ang gawa ni Amang Yahweh o ginunitaman nila ang gawa ng kanyang mga kamay. See? Wala sa puso nila si Amang Yahweh. Dahil ang kanilang puso ay dito lamang sa sanlibutan in this life. Wala sa kanila si Amang Yahweh. Now, kapatid ko, kasama ka ba rito? Huwag naman sana. Dahil sayang pagkakapili sa iyo. Hindi tayo pinili para lamang on this life. Pero kung ganito pa rin ang binubuhay mo matapos na mapili ka bilang isang
mananampalataya, abay kapatid ko, katulad ng sinabi ko kanina, ang aral ng rabay sana ay magpabago sa iyo. Ano po? Dahil sayang ang pagkakataong ibinibigay ng rabay sa iyo. Deuteronomio chapter 32 verse 46. Deuteronomio 32. Kaya sa mga kapatiran po natin na walang ginawa kundi magtrabaho 24/7. 7 days a week. Abay, kawawa naman kayo mga kapatid. Sayang ang pagkakapili sa inyo. Kung kinakalimutan nyo si Amang Yahweh, kilala nyo maaari si Amang Yahweh nung napili kayo. Pero baka sa buhay na ito, at kayo na humaling sa sanlibutan, baka nakalimutan nyo na may Elohim. Sayang. Naway ang aral ng rabay ay magpabago sa bawat isa sa atin. Deuteronomio 32 verse 46. Ito ang sabi. At kanyang sinabi sa kanila, ilagak ninyo ang inyong puso sa lahat ng mga salita na aking pinatutuhanan sa inyo, sabi ni Moses sa mga Israelita, sa araw na ito. Tayo na nakikinig sa mga aral na ibinibigay ng rabay, makinig tayo, matuto tayo. Dahil napakapalad po natin na makasama tayo na makarinig ng aral sa araw pong ito. Sa mga kapatiran po natin at sa mga ibang mga tao na makakahanap ng ating channel sa YouTube, makinig po kayo na ang pagpapala ng rabay ay sumainyo, pangunawa at kaalaman. Kaya nung sabi niya, ilagak ninyo sa inyong puso ang lahat ng mga salita na aking pinatutuhanan sa inyo sa araw na ito, na inyong iuutos sa inyong mga anak upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusan ito. Anong sabi niya? Na ituro daw natin sa ating mga anak ang mga naririnig nating aral at kwento para may magmana ng ating mga pananampalataya. Para hindi lamang sila nabubuhay sa sanlibutan ito in this life, para pagka tayo'y wala na at nagpantay na ang ating mga paa at natapos na ang ating mga gawain, may magpapatuloy ng gawain ibinigay sa atin ng rabay. Sila naman ngayon ang magiging mangangaral. Sila naman ngayon ang mga magiging mabuting halimbawa. Pero kung hindi natin ito may tuturo sa ating mga anak, sino ang susunod na mananampalataya? Mamamatay na lang ba sa atin ang pananampalataya na ito at walang susunod sa ating mga anak at mga apo? Huwag naman sana. Nakakalungkot na mamamatay sa atin ang pananampalataya kung hindi natin ito may aaral sa ating mga anak at apo. Kaya kayong mga magulang habang may pagkakataon pa, iaral nyo ang aral ng rabay. Iaral ninyo ang salita ng Ama sa inyong mga anak at sa inyong mga apo pag may pagkakataon kayo. Balikan ninyo ang sinasabi doon sa Deuteronomio. Ano po? Kapag ikaw ay gumigising sa umaga, pag ikaw ay naglalakad, pag ikaw ay matutulog, anong sabi niya? Ituro mo ito sa iyong mga anak at sa mga susunod mong anak sa mga anak. Yun ang ating mga responsibilidad. Ano po? Naway magawa po natin. Ang sabi dito sa Malakias, ito ang sabi sa Malakias. Pag hindi natin magawa ang aral na ito, na hindi natin maituturo sa ating mga anak, at dahil dito walang susunod na mananampalataya, ito ang sabi dito sa aklat ng Malakias. Malakay, ang huling aklat ng Biblia sa sinasabi nating lumang tipan. Malakias chapter 2 verse 2. Ito ang sabi, kung hindi nyo didinggin at kung hindi ninyo ilalagak sa inyong puso upang bigyang kaluwalhatian ang aking pangalan. Sabi ni Amang Yahweh ng mga hukbo. Anong gagawin ni Amang Yahweh? Warning ito mga kapatid ko. Pag hindi daw natin diringgin ang salitang ating naririnig ngayon at wala tayong matututunan, wala tayong babaguhin sa ating mga pananalita at gawa, wala tayong babaguhin sa ating mga kaisipan, ang puso lang natin ay nasa sanlibutan ito at wala doon sa susunod na buhay. Ito ang sabi ng ating propeta Malakay o Malakias. Kung hindi nyo didinggin at ilalagak sa inyong puso ang mga salitang ito, naluwalhati ang aking pangalan, sabi ni Amang Yahweh ng mga hukbo. Anong gagawin niya?
Magpapasapit nga ako ng ano? Ng sumpa. Magpapasapit ako ng sumpa sa inyo at aking susumpain ang inyong kapalaran. Oo, akin na silang sinumpa. Bakit? Sapagkat hindi ninyo inilagak sa inyong puso. Nung sabi niya, hindi lang kayong susumpain ko, sabi niya, pati ang inyong mga kapalaran. Ano yung kapalaran? Pati ang ating mga magiging supling at sa ating mga magiging lahi. Bay mga kapatid ko, wag naman sana. Matakot po tayo na walang magmana sa ating pananampalataya. Bakit? Dahil tayo ay nagkulang sa pangangaral sa kanila. Bakit? Tayo ay, anong nangyari? Naging prioridad natin saan? This life. This life. Paggising sa umaga, trabaho hanggang sa pagdating ng gabi. Wala ka ng panahon, kapatid, para itanong man sa mga anak mo kung kumain na sila, kumusain ka nila maghapon. Bakit? Pagod ka sa paghahanap buhay. Umalis ka, tulog yung mga anak mo dahil madaling araw pa. Dumating ka, tulog pa rin yung mga anak mo. Bakit? Gabi na. Sa susunod na umaga, ganun uli. Tulog pa yung mga anak mo, umaalis ka na. Pagdating mo, tulog na naman sila dahil gabi na. Ito bang buhay na gusto mo, kapatid ko? Wala kang panahon para kumustahin ang mga mahal mo sa buhay. Marami nga kayong pera sa bangko. Pero hindi naman nila alam ng mga anak mo kung gaano mo sila kamahal dahil hindi mo sila nakikita. Pag araw ng Sabado, wala ka rin. Bakit? Nasa trabaho ka pa rin maaari. Bakit? Na-promote ka eh. Bakit? Napakasipag mo, kapatid. Saan? Sa paghahanap buhay? Yes. Panay ang promotion sa iyo sa iyong opisina? Yes. Bakit? Outstanding employee ka sa iyong opisina. Tuwang-tuwa ka siguro, ano? Nakalimutan mo naman ang iyong pamilya na naghihintay sa iyo. Nakalimutan mo naman si Amang Yahweh na nagbibigay sa iyo ng pagpapala. Ang priority mo, kapatid, maniwala ka man o hindi, just this life. Hindi mo alam yung priority mo na may buhay pa na susunod. Ang buhay mo, kapatid, maaaring dito lang dahil wala kang pangarap sa susunod na buhay. Kaya lahat ng kalakasan mo, dito mo ibinubuhos saan? This life. Kaya sabi ni Mang Yahweh, magpapasapit ako ng sumpa. Hindi lang sa iyo, pati sa iyong mga kapalaran. Bakit? Hindi mo sila naturuan. At ikaw ay nabigo doon sa responsibilidad na ibinigay sa iyo ng Ama. Doon sa Deuteronomio na ituro mo sa iyong mga anak. At sa iyong mga anak at mga anak ng salita ni Amang Yahweh. Paggising mo sa umaga, pag ikaw ay naglalakad sa tanghali at hapon, pag ikaw ay matutulog na sa gabi. Ginawa mo ba ito, kapatid? No. Bakit? Pag alis mo sa bahay, tulog mga anak mo. Pagdating mo, tulog pa rin. Sayang, kapatid, kong pagkakapili sa iyo. Kaya kung naririnig mo, kapatid, ang araw na ito ay para sa iyo. Sunod na kwento. Deuteronomio chapter 32 verse 29. Ito sumunod na kwento. Alam nyo, ang aral, sabi ko nga hindi lang para sa inyo, ito ay para sa akin din. Alam nyo, nung panahon na kararating pa lang namin dito sa Amerika, talagang ang pangarap ko din maghanap ng maraming pera. Totoo yan. Pero dumating sa punto na namili ako na ako ay magtatrabaho ng 12 months. Hindi katulad sa trabaho ko ngayon na 9 na buwan lamang. 9 na buwan lang yung trabaho ko. 9 na buwan din lang yung aking sahod. Pero dumating yung panahon na ako'y inoferan na makapagtrabaho ng 12 months. At ang dagdag sa sahod ko, siyempre, madadagdagan na 3 buwan. Malaki-laki yun. Ano po? Dahil kulang-kulang $20,000. Pero ang kapalit, weekend ko na lang makikita ang pamilya ko. Aalis ako ng linggo ng hapon, darating ako ng biyernes na ng gabi. Dahil malayo ang aking magiging assignment. Nag-isip ako doon kung alin talagang gusto ko sa buhay. Pero salamat sa Ama na tinuruan niya ako na mas gugustuhin ko pa na magkaroon lang ng 9 months na sahod kaysa magkaroon ako ng 12 months. Hindi ko naman makikita gabi-gabi ang aking mga anak habang lumalaki. Hindi ko magiging kasama sa pagtulog ang aking asawa. Aanin ko ang buhay
na malayo naman sa mga anak ko. Ahan ko ang buhay na malayo naman sa pagpapala ng Ama dahil baka pati Sabado, hindi na ako makadalo sa pagsamba. Nasa pagpipili po natin mga kapatid ko, alin yung priority natin? Ano po? Baka kayo i-promote sa inyong mga katrabaho at sa mga inyong mga trabaho, matutuwa kayo. Pero itanong nyo kung ano yung kapalit ng promotion ninyo dahil kung ito'y promotion mula sa Ama, tandaan nyo palagi, walang kapalit na sakripisyo. Ano po? Pero ang sakripisyo nyo ay hindi kayo makapagsasamba sa araw ng Sabato, hindi kayo makakapag-absent kanyang mga piyesta, wala kayong panahon sa inyong mga anak. Mga kapatid ko, hindi galing kay Amang Yahweh ang promosyon mo. Galing sa demonyo. Ano po? Kapag ang promosyon nyo ay ilalayo kayo sa pagsamba at pagsunod kay Amang Yahweh, hindi galing kay Amang Yahweh ang promosyon nyo mga kapatid ko. Galing yun sa demonyo. Dahil ilalayo niya kayo sa pagmamahal ni Amang Yahweh. Kung hindi nyo pa ito alam, makinig kayong mabuti mga kapatid ko. Ang pagpapala ni Amang Yahweh ay nagpapayaman at walang halong sakripisyo. Ano po? Walang halong sakripisyo. Deuteronomio 32 verse 29, ito ang sabi. Kung sila ay mga pantas, na kanilang tinalastas ito, kung nababatid nila ang kanilang mga wakas. Kung tayo lang daw ay may pagkapantas, na yung mga ginagawa natin ay para lamang sa buhay na ito, maunawaan daw sana natin. Pero dahil wala tayong pagkapantas, wala tayong talino galing sa Ama, kundi ang talino natin saan galing? Galing lamang sa sanlibutan ito. Kaya ang gawang sanlibutan, para lamang sa sanlibutan. Hindi iniisip ng sanlibutan na may buhay pa after this. At tayo mga kapatid kung minsan ay nag-iisip na parang tayo ay nasa sanlibutan. Yun ang katotohanan. Kaya hindi nyo mapapansin, mabibilang sa daliri ang mga nagtatagal sa pananampalataya. Mas marami ang mga nangawawala. Bakit? Ang kanilang kaisipan ay dito lamang sa sanlibutan. Hindi nila iniisip yung buhay na walang hanggan. Wala sa puso nila. Bakit? Wala silang pagkapantas na galing sa ating Ama. Ang pagkapantas nila, kung paano mabuhay sa mundong ito at paano yumaman, yun ang marunong sila. Sila yung mga kapatiran na makikita nyo. Laging busy. Araw ng pagsamba, wala. Araw ng mga pista, wala. Laging busy. Sila yung mga maraming pera sa bangko. Sila yung mga maraming mga pag-aari. Sila yung mga maraming mga kaibigan sa sanlibutan at laging busy maski araw ng pagsamba. Bakit? Yun ang prioridad nila. Saan? This life. At wala silang pagkapantas mula sa ating rabay. Kapatid ko, kung ikaw ito, simulan mo nang magbago. Ituro mo ito sa iyong mga anak habang may panahon pa. Dahil darating ang araw, hindi mo na magagawa. Isaiah chapter 22 verse 12. Matuto tayo mga kapatid sa aral ng ating rabay. Isaiah chapter 22 verse 12. Ito ang dagdag. Itanong nyo na lang sa sarili ninyo para malaman ninyo kung asan yung prioridad ninyo. This life or after? Kapag araw na ng Sabat, kapag ang puso po natin ay nasa sanlibutan pa rin, yung puso po natin ay gusto pa rin nating kumita, yung puso po natin ay gusto pa nating nasa labas. Itatanong mo sa sarili mo, pag may panahon ka, pupunta ka ba sa kapilya o hindi? Alin ang mas pipiliin mong puntahan? Bahay-sambahan o mamasyal na lang kayong mag-asawa? O ipasyal mo na lang yung mga anak mo dahil sa araw ng linggo, wala kang panahon. Bakit? Maglalaba ka. Maglilinis ng bahay. Kaya ang panahon mo lamang araw ng Sabado para ipasyal yung mga anak mo. Abay kapatid ko, maling pag-iisip pag nasa puso mo. Nakalimutan mo na si Amang Yahweh, Ang iniisip mo, this life only. Hindi mo iniisip ang buhay na walang hanggan.
Kapatid ko, kung ikaw man ito, gumising ka hanggat maaga. Gumising tayo hanggat maaga pa, bago mahuli ang lahat. Isaiah chapter 12, anong sabi ko? Chapter 22 verse 12, ayan. Chapter 22 verse 12, sabi niya, at ng araw na yaoy tumawag si Amang Yahweh. Si Amang Yahweh na mga hukbo, nung tinawag niya, tumawag siya sa pag-iyak, at sa pagtangis, at sa pagkakalbo, at sa pagbibigkis ng kayong magaspang. Darating daw ang araw na si Amang Yahweh ay magpapahayag ng pag-iyak, pagtangis, pagbibigkis ng kayong magaspang. Narito, kagalakan at kasayahan, pagpatay ng mga baka at pagpatay ng mga tupa, pagkain ng kanit, pag-inom ng alak, tayo'y magsikain at magsiinom. Bakit? Sapagkat bukas, tayo ay mamamatay. Ito daw sasabihin ng mga tao. Ikaw ba to, kapatid ko? Dahil kapag itong sasabihin mo, sasabihin na mangyari sa iyo, tatawag naman siya ng pag-iyak, pagtangis at pagbibigkis ng kayong magaspang. Para kanino ang mga bagay na ito? Para sa mga taong nagsasabi, tayo, sabi niya, ay magkasayahan. Magpatay tayo ng mga baka at magpatay ng mga tupa. Magkasayahan tayo. Bakit? Dahil bukas, mamamatay na tayo. Kaninong kaisipan ng mga bagay na ito? Sa mga taong ang kanilang buhay at prioridad ay just this life. Ito lamang sa buhay na itong kanilang prioridad. Wala silang kaisipan sa buhay na darating. Itong buhay na walang hanggan. Bakit? Ang pinaghahandaan lamang nila is this life. Kapatid ko, tanong mo sa sarili mo, alin ang prioridad mo? Sa lahat ba ng panahon mo ngayon, kapatid ko, ibinubuhay mo para lang sa mga mahal mo sa buhay? Ulitin ko, para lang ba sa sarili mo? Nasaan doon si Amang Yahweh? Pakawala nga sa kwento si Amang Yahweh. Kailan ka huling pumunta sa sambahan na nakapagsamba ka? Kailan ka huling nakapagdiwang ng kanyang pista? Tanong mo sa sarili mo, kapatid ko. Tanong mo sa sarili mo. Ano po? Dahil sayang pagkakapili sa iyo kung hindi mo pa naranasan ang mga bagay na ito. Ano po? Sumunod na kwento, Mateo 14. Ito yung isang kwento. May isang kwento sa Bagong Tipan kung saan may hari na nagpakasasa sa buhay na ito. At sa kanyang kasayahan, nakalimutan niya na mayroon siyang responsibilidad bilang Pangulo. Kung minsan, sabi nga kanina, sabi ni Solomon, mas mabuti yung pumunta sa bahay ng pagtangis kaysa sa bahay ng pistahan. Bakit? Sa bahay ng pistahan, tayo po'y nakakalimot. Nakakalimot tayo sa bahay ng pistahan. Ganito ang kwento dito sa aklat ng Mateo chapter 14. Ano po? Verse 6. Ito'y panahon ni Haring Herodes. Yes. Datapwat nang dumating ang araw ng kapanganakan kay Herodes, ay sumayaw sa gitna ang anak na babae ni Herodias at kinulugdan ni Herodes. Nung birthday daw ni Herodes, sumayaw yung kanyang anak-anakan. Anak ng kanyang hipag. Hipag niya si Herodias Pero inasawa niya. Ano po? Bagamat buhay pa yung kanyang kapatid na si Philip. Ano po? Kinuha niyang asawa si Herodias at yung kanyang anak-anakan na anak ni Herodias ay sumayaw na kinulagdan naman natuwa naman si Herodes. Dahil dito'y ipinangako ni Herodes doon sa dalaga na may sumpa na ibibigay sa kanyang anumang hingin niya. Alam niyo, sa kalasingan kung minsan may lumalabas sa ating mga bibig. Alam niyo, sa kasayahan natin kung minsan, sa buhay na ito, nakakalimutan natin na may Elohim. Nakakalimutan natin na mayroon pang buhay after this life. Feeling natin just this life, kaya tayo nagpapakalango, ang tawag dito, nagbubuhos ng panahon, this life. Anong sabi kanina doon sa Isaiah? Tayo'y kumain at uminom dahil bukas tayo'y mamamatay.
Yun ang buhay na alam ng isang taong walang ibang prioridad maliban sa buhay na ito. Dahil sa kalasingan probably ni Herodes at dahil sa kasayahan ng kanyang puso, ipinangako niya doon sa anak-anakan niya na ibibigyan niya lahat ng kanyang sasabihin. Tuso yung kanyang inang si Herodias. Alam niyo kung anong hiniling niya? Ang ulo ni Juan Bautismo. Ganito namatay si Juan. Kaya nang marinig ni Herodes ang sinabi ng bata, hindi na siya makapaghindi. Bakit? Nagsalita siya sa harap ng kanyang mga bisita. Ano po? Now, masama ba yung ginawa ni Herodes? Yes. Kasalanan nito kaya mangyawi dahil ang kanyang pinatay ay lingkod ng ating Ama. Pero makakabawi pa ba siya? Hindi na po. Ganito ang ginagawa po natin sa buhay na ito. Sa mga mali nating desisyon, kapag nangyari na, hindi na natin mababawi. The consequences of our action ay mararanasan natin. Ipanalangin natin na hindi tayo mamamatay doon sa consequence ng action natin para meron tayong pagkakataon para ma-redeem ang ating mga sarili. Pero what if yun ang huli natin at hindi na tayo makapagbalik pa? Sayang, kapatid ko, ano? Huwag naman sana. Ano po? Kaya sana sa pagkikinig natin sa aral na ito, matuto po tayo na balikan yung mga naging bahagi ng buhay natin. Tingnan natin kung saan tayo nagkamali at baka may pagkakataon na sa susunod, alam na natin kung anong desisyon ang bibigay natin sa ating sarili. Ano po? Kaya sabi dito sa unang Pedro chapter 4 verse 3. Chapter 4 verse 3. Chapter 4 verse 3 ng Pedro. Ayan. Chapter 4 verse 3 ng unang Pedro. Sabi niya rito sa unang Pedro chapter 4 verse 3, sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang mga hangal ng mga tulad ng gawa ng mga hintil na lumakad sa kalibugan at sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamutan, at sa mga kasuklam-suklam na pagsamba sa mga imahe. Nung sabi ni Pedro, sana lumipas na yung mga bagay na ginawa natin nung tayo nasa sanlibutan at kinalimutan na natin yun nang tayo po'y matawag sa pananampalataya. Yun ang sinasabi ni Pedro. Sana lumipas na. Meaning, hindi na natin sana ginagawa pa. Ang problema, nung tayo po'y nanampalataya, ipinangako natin nang tayo po'y mabautismuhan na tatalikuran natin ang gawang sanlibutan, hindi Hindi natin tinalikuran. Dinala natin sa ating pananampalataya ang ating mga gawang nasa sanlibutan. Kaya ngayon, mayroon tayong pagtutunggali sa ating puso. Hinihila tayo ng ating mga naging karanasan nung tayo nasa sanlibutan, kaya kung minsan, nakukumpormiso ang ating pananampalataya. Now, sinong may kasalanan? Ikaw, kapatid ko. Dahil hindi mo maiwanan ang buhay mo sa sanlibutan. Ang prioridad mo, nasa sanlibutan pa rin. Kaya anong sabi dito sa Lucas chapter 21? Ito ang sabi sa Lucas chapter 21. Kapatid ko, dinggin mo ang aral ng rabay. Dahil kung dala-dala mo ang ganitong mga kaisipan sa pananampalataya, abay kapatid ko, maghunos dili ka. Ito ang sabi ng rabay sa Lucas chapter 21 verse 34. Ito, 21:34, ito ang sabi ng rabay. Datapwat, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Now, sinabi ba niya mag-ingat kayo sa inyong mga asawa? Hindi. Mag-ingat kayo sa sanlibutan? Hindi. Mag-ingat kayo sa inyong mga pinupuntahan? Hindi. Anong sabi ng rabay? Mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Meaning, ang manglilin lang sa inyo ay mga sarili ninyo. Ang mga sarili natin, ang lilin lang din sa atin. Kaya sabi ng rabay, mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Baka malugmok ang inyong mga puso saan? Sa katakawan, sa kalasingan at sa pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Baka, sabi ng rabay,
mahumaling kayo sa sanlibutan at sa lahat ng nasa sanlibutan. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng isang silo. Pag nasilo na kayo ng sanlibutan, abay kapatid ko, it will be too late. Alam niyo kung ano yung silo? Pag nasilo na kayo ng sanlibutan, ito ay may tali na hindi ito mapapatid. At nasilo kayo sa liig, it will be too late. Kaya mga kapatid ko, hanggat meron pa kayong panahon para makarinig ng aral at matuto, gawin po natin. Huwag nating hintayin na tayo po ay mahuli sa silo. Sumunod na kwento. Lucas chapter 9. Ito, panahon uli ng rabay. Lucas chapter 9. Ito ang kwento. Chapter 9, verse 59. Lucas chapter 9, verse 59. Ito'y panahon ng rabay nung siya po ay nagtatawag ng kanyang mga lingkod. Ito ang kanyang talastasan sa mga nagsasabing gusto nila maging lingkod. At sinabi ng rabay sa iba, sumunod ka sa akin. Datapot sinabi ng tinawag, Rabay, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Rabay, sabi niya, tulungan mo muna ako. Pahintulutan mo muna ako na mailibing ko ang aking ama. Ang ibig niyang sabihin, ito ay idiom sa gitnang silangan. Pag sinabing tulutan mo muna akong mailibing ang aking ama, meaning hindi pa patay yung kanyang ama. Buhay pa. Pero ang sinasabi ng tinawag na lingkod na ito hintayin niya muna na mamatay ang kanyang ama, saka siya susunod. Hintayin muna ng rabay na pahintulutan siya na ibuhos niya ang kanyang panahon sa paglilingkod sa kanyang ama. Ano po? And then pagpatay ng kanyang ama at maayos ng kanyang libingan, saka susunod yung binata. Now, ito'y walang pinagkaiba sa atin. Pag tinatawag tayo ng rabay, sasabihin natin, Rabay, hintayin mo muna na makapagtapos ang aking mga anak. Magkaroon sila ng maayos na buhay. Magkaroon sila ng maayos na mga tirahan. And then, sabi niya, saka ako pupunta sa iyo dahil alam kong maayos ng aking mga anak. Bay kapatid ko, baka pag dumating ang panahon na yun, uugod-ugod ka na. Hindi ka na pakikinabangan ng rabay. Bakit? May hindi ka niya nga mautusan para mga saba. Bakit? Wala ka ng lakas para maglakad ng malayo. Wala ka ng salitang matatas dahil paisa-isa na yung mga boses mo. Ibinuhos mo kapatid ko ang lakas mo para sa iyong mga mahal sa buhay. Kaya nang tawag ang rabay, nung panahon na malakas ka pa, hinindihan mo. Prioridad kapatid ko. Alin ang masuunahin mo? Alin ang masuunahin mo? Now, hindi masama na tulungan ang mga anak natin. Hindi masama. Pero at the end of the day, bigyan mo panahon ng ating rabay habang may kalakasan ka. Tandaan mo sinasabi sa aklat ni Solomon. Puntahan natin Solomon, chapter 12, verse 1. Solomon, Ecclesiastes, Mangangaral, chapter 12, verse 1. Ito ang tandaan natin sa sinasabi ni Solomon. Kaya sabi ko nga sa inyo, ipinangako ko kay Amang Yahweh na pag nakapagtapos lang yung bunso namin sa kolehiyo, uwi na ako sa Pilipinas at mangyayari ito sa 2028. Sabi ng asawa ko, magpatuloy pa ako sa paghahanap buhay. Sabi ko, hindi. Hanggat may lakas pa ako, gusto kong mga saba. Gusto kong magpatayo pa ng marami pang mga simbahan sa lahat ng mga lugar na mapupuntahan ko para makasabahan. Yun ang pangarap ko. Ano po? Habang may lakas pa ako. Anong sabi dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1? Ito ang sabi ni Solomon. Alalahanin mo rin naman ang Elohim sa iyo kailan sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Now, sinabi ba ni Solomon na alalahanin mo si Amang Yahweh kung kailan matanda ka na at uugod-ugod ka na? Kung kailan nakahiga ka na sa papag at hindi mo na mabuhat ang iyong katawan para tumayo? At kailangan mo pa ng alalay? Sinabi ba ni Solomon na aalalahanin mo si Amang Yahweh kung kailan ikaw ay nag-iisa, paisa-isa ng hininga mo sa buhay? Abay, hindi po. Hindi na tayo pakikinabangan ni Amang Yahweh sa araw na yaon.
Ngayon, ang pagtawag sa iyo ng Ama dahil may kalakasan ka pa. Ngayon, ang pagtawag sa iyo ng Amang Yahweh, naririnig mo ang aral. Abay, kapatid ko, nasa iyo. Prioridad muli ang pinag-uusapan. Alin ang prioridad mo sa buhay na ito? This life o ang buhay na walang hanggan? Tandaan mo, kapatid ko, hindi ibibilang sa pangunawa ko ang mga ginawa nating kabutihan sa ating mga mahal sa buhay na may kinalaman lang sa buhay na ito para sa kasukatan ng buhay na walang hanggan. Now, hindi ko sinasabing talikuran mo ang pananagutan mo. Sinasabi ko, nagawa mo na ang magagawa mo. Malalaki na sila. Marunong na silang kumilala ng tama at mali. Panahon naman na siguro para ibuwas mo ang sarili mo sa buhay na, sa pagpapagal mo sa buhay na walang hanggan. Ano po? Sabi niya rito, Rabbi, sabi niya, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Anong sabi ng Rabbi? Pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Pabayaan mo ang ama mo, sabi niya. Pabayaan mo siya, bakit? Hindi naman siya nananampalataya eh. Sabi niya, magbigay ka ng panahon sa kanya at magbigay ka rin ng panahon sa akin. Anong gagawin niya? Anong gagawin mo? Yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng ama. Ibalita mo sa ama mo ang buhay na walang hanggan. Baka sakali, matuto ang ama mo, parang ganun yung kwento. At maliban doon, ipangaral mo ang balita sa mga lugar na pupuntahan mo. Ang sinasabi ng Rabbi, ang pagtawag ko sa iyo is ngayon. Hindi bukas o sa makalawa. Hindi ko hihintayin na mailibong mo yung ama bago ka dumating sa akin. Dahil ang pagkakataon ay hindi binibigay sa atin sa lahat ng panahon. Katulad ng hindi ipinangako na tayo gigisingin pa bukas ng umaga. Walang mga pagsasabi. Ako'y nagsasabi sa Rabbi na, Rabbi, sabi ko, pahintulutan mo ako na makapagtapos mo ng aming bunso. At uwi ako sa Pilipinas para ipagpatuloy ang gawain binigay mo sa akin na mga ngasaba, mga ngaral at magpatayo ng mas marami pang kapilya. Yung sinasabi ko sa Rabbi na pahintulutan niya ako. At sana sa pag-uwi ko ng 2028, malakas pa ako para magawa ko yung pangarap ko na makapangaral. Yun ang pangarap ko. Dahil ang aking responsibilidad sa mga anak ko ay natapos ko na siguro kahit papaano. Ngayon naman ang responsibilidad ko sa ating Rabbi, ang gagawin ko kung may pagkakataon ako. Pero bagamat narito ako sa Amerika na nagpapagal para sa mga anak ko kahit papaano, siguro naman, ipagpipilitan ko ang sarili ko na maganap ko ang kalooban ng Ama kahit papaano. Hindi ako perpekto. Hindi ko pa naabot. Ang sinasabi ko lang, nagpapagal ako para kahit papaano magawa ko ang tungkuling ibinigay sa akin. Ang mahalaga po, alam po ninyo kung anong mahalaga? Na makita ng Ama at makita ng Rabbi yung pagpupursige natin na maganap ang kanyang kalooban. Yun pong mahalaga. Alam ng Rabbi ang mga responsibilidad natin, yes. At alam din ng Rabbi kung hanggang saan yung hangganan ng responsibilidad natin. Tayo lamang ang nagpipumilit na dagdagan ng ating mga responsibilidad. Alam natin sa ating sarili. Tayo lang umaayaw. Alam natin yun. Hindi na kailangan pang ibasa sa inyo. Alam ninyo sa puso ninyo kung anong mga responsibilidad natin sa ating mga pamilya. At the same time, responsibilidad natin sa ating Amang Yahweh na nagbigay sa atin ng buhay pagpapala. Ano po? Kaya sabi niya, hayaan mong ilibig ng mga patay ang kanilang mga patay. Ipangaral mo ang mabuting balita. Ang panahon, kapatid, ay hindi para sa iyo araw-araw. May mga pagkakataon lang na binigay sa atin sa napakaikling panahon. Ang Rabbi, nung siya ay nangaral, nabigyan lang siya ng ilang taon, 3.5 years. Yun lang ang binigay sa Rabbi, 3.5 years. Para tapusin ang lahat ng kanyang mga gawain dito sa lupa. Sa ating panahon, ilang taon kayong bibigay sa atin o ilang buwan? Masasabi ba natin na, Rabbi, bigyan mo ako ng mahabang buhay para magawa ko ito? Hindi po ganun ang aking pangunawa na ibibigay ng Rabbi. Dahil kung pwede nga lang, hindi niya pinatay si John.
Hindi na niya hayaang pinatay si Juan. Hindi rin niya sana hinayaang mamatay ang ating rabay. Hindi rin niya sana hinayaang mamatay ang mga apostol sa kanilang mga kapanahunan. Hindi po sana hinayaan kung yan ang gusto niya. Nagbigay lang po siya ng mga bawat pagkakataon sa lahat ng kinapal dito sa lupa. What if yung pagkakataon na yun ay lumipas na sa atin? Bakit? Dahil sa kasasabi natin, hindi pa panahon, kailangan ko pang tulungan ang aking mga anak, kailangan kong tulungan ang aking sarili, kailangan ko pang tulungan ang aking asawa, kailangan ko pang tulungan ang aking mga apo. Abay mga kapatid ko, maalala niyo si Pedro? Yes, si Pedro. Yung aral natin na nakaraan, nang tinawag si Pedro para mangaral at maging unang apostol ng rabay. Tinanong ba ni Pedro, kumusta ang aking asawa at kumusta ang aking anak? Wala pong sinabi si Pedro, pero may asawa si Pedro. May asawa si Pedro dahil meron siyang biyanan. Iniwanan ba niya ang kanyang asawa? Yes. Iniwanan niya lahat. Sumunod siya sa rabay. Dahil may pagkakataon na ang rabay, 3.5 years para tapusin ang kanyang trabaho dito sa lupa. Alam niyo, sa huling nabasa kong kwento, namatay yung asawa ni Pedro sa panganganak sa kanyang anak. At iniwan ni Pedro ang kanyang anak doon sa kanyang biyanan para makapangaral si Pedro. No, iniwan ba ni Pedro ang kanyang responsibilidad sa anak niya? No. Ibinili niya ang kanyang anak doon sa kanyang biyanan. At nakita ng ama yung kagustuhan ni Pedro. Kaya hindi pinabayaan ng ama ang anak ni Pedro. See? Makikita natin, ano po? Na ang pagkakataong binigay ng rabay sa atin ay hindi ganun kahaba. Maiksi lamang para patunayan natin kung hanggang saan ang ating mga prioridad. Matuto po sana tayo sa aral. Dahil sayang pagkakapili po sa atin. Sumunod na kwento. Chapter 9, verse 62 ng Lucas. Lucas chapter 9, verse 62. Ito, kung gustong idagdag ng rabay. Verse 61 and 62. Ito pang dagdag. Ang iba naman ay nagsabi, susunod ako sa iyo, rabay. Datapwat pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasambahay ko. Ayan, ito yung tinawag din isang lingkod. Pero sabi niya, rabay, sabi niya, hayaan mo munang magpaalam ako. Nang ibig niyang sabihin hayaan mo munang malaman ng mga mahal ko sa buhay na susundan kita. Ipagpapaalam ko sa kanila na susunod ako sa iyo. Nauulitin natin. Ano po? Hindi tayo maililigtas ng mga mahal natin sa buhay. Hindi tayo maililigtas ng ating mga anak at ng ating mga asawa. Nasa atin pong pagpipili. Ano po? Anong sabi ng rabay sa verse 62 nang marinig niya ito mula doon sa tinatawag niyang lingkod? Itong sabi niya sa 62. Tatapos sinabi ng rabay sa kanya, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Ama. Ouch. Now, imagine ninyo na ganun sasabihin sa atin. Tinawag tayo, pero hindi natin maiwanan yung responsibilidad natin sa ating mga mahal sa buhay. Yun ang ibig sabihin ng sinasabi ng lalaki na magpapaalam muna ako. Bakit? Dahil alam mo yung responsibilidad mo sa mga mahal mo sa buhay. Kaya nakakatakot na mawala ka sa kanila. Bakit? Ikaw yung breadwinner sa iyong pamilya. Ikaw yung gumagabay sa kanila. Ikaw lahat. Kung tutuusin. Kaya kailangan mo magpaalam sa kanila. Natural, hindi sila papayag. At ikaw naman, hindi mo maiwanan. Bakit? Dahil doon yung pagmamahal mo, baka hindi mo anong mangyayari sa kanila pag wala ka, nasanay sila, nandito ka, nasanay sila na ganun ka, nasanay sila sa lahat ng ginagawa mo. What if dumating ang araw, wala ka na? Kawawa naman sila. Anong sabi ng rabay? Ang sino mang humahawak sa araro at lingon ng lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Ama. Siya pong nagsabi, hindi karapat-dapat sa kaharian ng Ama. Ouch. Now, imagine ninyo. Now, sasabihin nyo, hindi naman ako mamamatay tao. Hindi naman tayo mamamatay tao. Hindi tayo magnanakaw. Hindi tayo sumasamba sa rebulto. Yes!
Pero nang mamili tayo kung ang ating mga mahal sa buhay kaysa pagsunod sa ating rabay, anong pinili natin? Pinili natin ang ating mga mahal sa buhay. Now, hindi mo yun maikukumpara, kapatid ko. Hindi mo yun maitatatwa. Kaya kapag itong ginagawa mo, kapatid ko, tignan mo kung alin ang prioridad mo. Hindi kawalan ng mga mahal mo sa buhay na sumunod kay Amang Yahweh. Ito nga'y makakabuti sa kanila. Bakit? Meron silang magiging mabuting halimbawa. Ito yung magiging mabuting halimbawa. Dahil makikita nila kung gaano mo pinahalagahan ang pananampalataya mo. Baka sakali, pag nakita nilang ganito ang magiging buhay mo, baka sumunod sila sa pananampalataya mo. Dahil kung ganito ibubuhay mo sa mga anak mo, abay kapatid ko, mamanahin din ng mga anak mong gagawin mo, mas ipaprayoridad din nila ang kanilang mga mahal sa buhay kaysa sa kanilang pananampalataya. Nakalimutan mo yung aral ng rabay. Sinabi niya, ang sino magmahal sa kanyang mga ina, mga ama, mga magkapatid, mga mahal sa buhay at mga pag-aari ng higit sa akin, anong sabi ng rabay? Hindi ka dapat na maging lingkod ko. Hindi ka dapat na maging lingkod. Kaya talasasin mo, kapatid ko. Talasasin mo. Kaya sabi dito sa Hebrew chapter 9 verse 27, prioridad, kapatid ko, prioridad. Kaya pinagsasabihin ko ang aking kapatid na si Romano, sabi ko, kapatid na Romano, ikaw ay doktor. Sabi ko, baka dumating ang araw, magkaroon ka ng mga promosyon. Tignan mo mabuti, sabi ko, na huwag mong kalimutan ang ating rabay. Hindi naging malapit sa akin ang promosyon ko dahil marami akong hindi magawa. At hindi ako nanghihinayang. Hindi ako nanghihinayang. Nagbibiro nga kami kanina na kapatid na Romano. Sabi ko, pag uwi ko sa Pilipinas, sabi ko, makikita ko yung mga dating kasamahan ko sa pagtuturo. Mga principal na sila, mga principal 4, mga supervisor. Kabas ko yung mga yun. Sabi nga, ikaw, Sir Dante, anong nagawa mo sa Amerika? Wala, ma'am, sabi ko. Teacher 1 lang ako sa Amerika. Yun ang naabot ko. Sabihin ko, buti kayo, mga principal at supervisor kayo. Pero wala akong panghihinayang. Dahil alam ng Ama yung aking pagpapagal. Ano po? Hebrew chapter 9 verse 27. Kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Now, kapatid ko, kung ikaw ay nabubuhay lamang sa sanlibutan, hindi mo alam to. Dahil alam mo na walang paghuhukom. Bakit? Dahil kung ito'y alam mo na may paghuhukom, matatakot ka sa sarili mo. At sasabihin mo sa sarili mo, kailangan mo maglingkod sa ating Amang Yahweh na siya magiging hukom. Pero alam mo ito, kapatid ko. Alam mo ito, and yet, hindi natin alam kung anong ating prioridad. This life or after? Tanong natin sa sarili natin. Alam natin na mamamatay tayo this life. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Pero parang nabubuhay tayo, gumagalaw araw-araw, nabubuhay. Nagdidesisyon sa araw-araw na parang hindi natin alam na may paghuhukom balang araw. Alam natin ang dahilan kung bakit tayo nagpipigil sa paggawa ng masama. Alam natin ang dahilan kung bakit tayo nagpapakasakit sa buhay na ito para sa buhay na walang hanggan. Pero parang minsan, kung minsan, nagdidesisyon tayo na parang hindi natin alam na may paghuhukom. Nabubuhay tayo para sa mga mahal natin sa buhay. Ang lagi nating iniisip, ang kanilang kapakanan. Ang ating mga apo, kailan ba natin inisip ang paglilingkod kay Amang Yahweh? Nakalimutan na ba natin yung kwento? Kung tayo gagawa ng mabuti sa mga taong gumagawa din sa atin ng mabuti, anong sinabi ng ating rabay? Anong pagkakaiba ng mga masasama na gumagawa din ng mabubuti sa kanilang mga mahal sa buhay? Totoo! Mas marunong pa kayong iba sa kanila dahil talagang ginagawa nilang paraan para guminhawa ang buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Anong pagkakaiba daw natin sa kanila?
kung nabubuhay lang tayo sa ating mga mahal sa buhay. Yun ang nakalimutan natin, mga kapatid ko, ano? Ha? Sumunod na kwento, Ecclesiastes chapter 7 verse 4. Mangangaral chapter 7 verse 4. Ito po yung dagdag. Kaya mga kapatid ko, pag-isipan po natin kung ano yung prioridad natin in this life. Chapter 7 verse 4, ang puso ng pantas ay nasa bahay ng tangisan. Ngunit ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasayahan. Inulit ano? Ha? Ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasayahan. This life. Pag ikaw daw ay walang iniisip kundi ang sanlibutan, wala kang iniisip kundi ang buhay na ito, ang tawag sa iyo ni Solomon, ikaw daw ay mangmang. Wala kang pag-unawa sa Ama na lumikha sa iyo. Yun ang sinasabi ni Solomon. Wala kang pag-unawa. Bakit hindi mo alam na ipinadala ng ating Amang Yahweh ang kanyang bugtong na anak ng ating Rabbi Yeshua na namatay sa tulos? Hindi mo daw alam yun. Kung wala kang inaalala kundi ang sanlibutan ito. Nauulitin ko, hindi masama na isipin natin ang kapakanan ng ating mga anak. Hindi masama ang isipin natin ang kapakanan ng ating mga mahal sa buhay. Pero kapatid ko, asan doon si Amang Yahweh? Asan doon ang ating Rabbi Yeshua? Anong paglilingkod ang nagagawa mo para sa kanila? Yung pagtuturo mo sa iyong mga anak at mga apo, nagagawa mo bang turuan sila ng mga salita ng Ama? Natuturuan mo ba sila sa Biblia? Kahit pa paano sana ay may magmana ng iyong pananampalataya. Jeremiah chapter 51 verse 39. Jeremiah 51:39. Ito, sunod na kwento ng Rabbi. Jeremiah 51:39. Pagka sila'y nag-inip, aking gagawin ang kanilang kapistahan. At akin silang lalanguin upang sila'y magagalak at patutulugin ng walang hanggang pagtulog at huwag ng mga gising, sabi ni Amang Yahweh. Father, ya forbid. Anong ibig sabihin nito? Sinasabi ni Amang Yahweh na ipapaunawad daw niya sa iyo, kapatid ko, na ang buhay mo nga lang daw ay dito sa sanlibutan. Dahil nakikita niya na ang puso mo ay para lamang sa sanlibutan. At hindi ka na daw magigising, meaning hindi mo na maalala na ito'y magtatapos at the end of the day. Hindi mo mauunawaan daw na may paghuhukom. Ang maiisip mo lamang daw, ang buhay na ito. Bakit? Dahil kinalimutan mo si Amang Yahweh na siyang magbigay siya ng pagpapalang pananampalataya. Aking ibababa sila na parang mga kordero sa patayan, mga lalaking tupa na kasama ng mga kambing na lalaki. Now, alam natin ang kwento kung sino yung mga kambing. Ang sinasabi doon sa bagong tipan, ang mga nasa kanan ay ang mga tupa at ang mga nasa kambing, at ang mga nasa kaliwa ay ang mga kambing. Ang mga nasa kanan ang tatawaging mga anak ng Ama at ang mga nasa kaliwang mga kambing ay siyang susunugin sa dagat-dagatang apoy. Pero nung sinabi ng ating Ama, ikaw daw ay parang magiging tupa na kasama ng mga kambing. Bakit? Tinawag ka na maglingkod. Kaya ka naging tupa. Pero ikaw, at the end of the day, ay naging katulad ng kambing. Dumating ang araw na hindi mo na naalala ang salita ng Ama at hindi ka na sumunod sa tinig ng pastor na tumatawag sa iyo tuwing araw ng Sabath. Ikaw ay naging tupang kambing. Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. Kaya sabi dito sa unang Timoteo chapter 4 verse 16. Unang Timoteo chapter 4 verse 16.
chapter 4, verse 16. Sabi sa Timoteo 4:16, mag-ingat ka sa iyong sarili. Pinag-iingat uli. Alin? Ang ating mga sarili. Sana nga kapatid ko matuto ka sa aral. Hindi ka maililigtas ng asawa mo. Hindi ka maililigtas ng mga anak mo. At lalong hindi ka maililigtas ng promotion mo. At natalikuran mo ang ating Ama dahil sa iyong promosyon. Mag-ingat ka sa iyong sarili, sabi niya, at sa turo na naririnig mo. Manatili ka sa mga bagay na ito. Matuto ka sa aral. Bakit? Sapagkat sa paggawa nito ay iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Hallelujah. Sa pagsunod mo sa aral ng rabay, kapatid ko, hindi lang sarili mo daw ang ililigtas mo. Ililigtas mo pa yung mga pinagkakabalahan mo na buhayin sa sanlibutan. Sila din daw ay maililigtas mo sa sanlibutan ito. Kaya kapatid ko, makinig ka sa aral ng rabay. Ano po? Makinig ka sa aral ng rabay. Kaya huling talata natin dito sa Hebrew chapter 3 verse 12. Huling talata na po natin mga kapatid ko. Hebrew chapter 3 verse 12. Ito ang sabi ng ating Hebrew. Hebrew chapter 3 verse 12. Magsipag-ingat kayo. Again, pinag-iingat. Ilang beses na sinasabi, magsipag-ingat kayo. Take heed. Makinig kayo sa aral. Matuto tayo sa kwento. Alin ang prioridad natin, kapatid ko? Take heed. Sabi niya, magsipag-ingat kayo mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya. Wala kayong pananalig sa pananampalatayang tinanggap ninyo. Na naghihiwalay sa inyo sa Ama na buhay. Kayo ay dating tupa. Pero kayo ay magiging kasama ng kambing. Sayang kapatid ko ang pananampalataya na tinanggap natin. Kung hindi natin magaganap ang responsibilidad natin bilang isang tunay na nananampalataya. Lingkod ng ating rabay. Pinili na makapangaral ng kanyang salita. Pinili na maging isang mabuting halimbawa. Huwag nating ibuhos ang ating buhay sa sanlibutan. Huwag nating isipin na ang sanlibutan lamang ang naging dahilan kung bakit tayo pinanganak dito sa lupa. Ang dahilan kung bakit tayo pinanganak sa lupa para maging lingkod ng ating Ama at tagapangaral ng ating Rabbi Yeshua at maging isang mabuting halimbawa ng isang tunay na nananampalataya. Piliin po natin kung ano ang ating prioridad. Ang prioridad ba natin ay this life o yung buhay na walang hanggan, susunod na buhay? Tayo po mamimili. Nawa ang paggabay po ng ating Rabbi Yeshua ay sumaatin po at mapili po natin kung ano ang nararapat. Piliin natin ang buhay na walang hanggan at ibuhay natin ang buhay na ito na ibinigay sa atin ng ating Rabbi na may pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Bakit? Dahil ang ating Rabbi ang siyang author and the finisher of our faith. Hallelujah. Salamat po mga kapatid at ito po ang aral ng ating Rabbi Yeshua. Nawa, sumaatin po ang kanyang pangunawa at kaalaman para po sa ating ikatututo at ikalalago ng ating mga pananampalataya. Shabbat Shalom po. Mabuhay ang ating Amang Yahweh. Mabuhay ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah po at magandang gabi. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po.